Mukhang saya-saya mo ngayon, ah. Siyempre naman. Ayusin mo na schedule mo. Pagka-graduate mo next year, pwede na tayong magpakasal. Ay, nako. Sana pala nag-taxi na lang ako. Ay, ano ka ba? Wala kang planong magpakasal? Sinabi ko bang wala? So mag-aasawa ka? Siyempre naman. Kung ganun, pakasalan mo na ako. Ngayon na, para masaya. Para matali na ako sa'yo. Balang araw ikakasal din ako, pero hindi pa ngayon. Bakit? Baka pag may asawa na ako, mga pangmatandang role na ang makuha ko. Hindi yan. Pagkasal na tayo, pwede ka pa sa mga melodrama at sa romantic comedy. Pag walang nag-offer, si Daddy ang gagawin natin producer. Ayoko ng mga romantic comedy. Gusto ko puro melodrama lang. Drama lang? Mhm. Bakit? Ayaw mo? Hindi. Okay lang naman. Bagay ka nga sa mga melodrama. Papayagan naman kita eh. Kahit may kissing scene at may bed scene? Sige, walang problema. Sa Amerika ako pinanganak. Kaya open-minded ako, hindi ako conservative. Naiintindihan kita. Trabaho lang naman yun, di ba? Wala akong pakialam sa magiging opinion mo. Yung mapapangasawa ko magpapa siya. Teka, ako din naman yun, di ba? Nasa middle school pa lang tayo, ilang ulit ko nang sinasabi to sa'yo. Ayoko mag-English dahil alam ko maiinis ka. Baka di mo maintindihan. Pasensya na. Hindi na muna siya magpapapicture, ha? Itago niyo muna yung phone niyo. Sana. Ako na lang yung libro. Ako na lang yung upuan niya. Ang ganda ng buhok niya. Patingin nga niyan. Patingin yung nakunan mo. Ganda, no? Totoo pala. Retokada yung ilong. Halata Pati yung naman. baba. Wala namang pinanganak na gano'ng kaganda yung baba. Kahit sino pwede magparetoke para makahawig niya. Ay, nako. Baka nga mas maganda ka pa kaysa sa kanya eh. Ikaw din, paretoke ka din para mas maganda ka. Paretoke kayo tapos pagandaan na lang tayo. Steffi, relax lang. Ingatan mo image mo. Ang tagal naman ng prof. Gusto ko nang matapos agad tong klaseng to. Hi, sir! Hi, sir! Kapit-bahay ko yun, ah. Bakit nandito? Kilala mo siya? Kilala ko. Kapit-bahay ko. Ba't siya nandito? Eric Go. Okay nga yun eh. Hindi naman drama class to, kaya mahihirapan ka dito. Clark Yunin. Nire-take mo ang class na to. Dahil F ang grade Jojo mo Bang. noon. Here, sir. Ipapasa ka niyan dahil wala ka namang atraso, di ba? Joey Wang. Sa bagay, kahapon ka lang lumipat. Kaya safe na safe ka pa. Yun nga ang problema ko eh. Maayos ka namang manamit. Batang-bata at puno ng energy. Kung ako sa'yo, yung energy mong yan, dapat gamitin mo na lang para mag-aral ng mabuti. Bakit? Kahit kapitbahay mo ako, may plano kang ireklamo ako? Siguro nagpabotox ako ng utak kaya nawala ang kulubot, di ba? Siguro, yun ang gusto mong palabasin! Pag nag-mate ang mga blowfly, yung mga blowfly na babae, kinakain ang mga lalaking blowfly. Yung mga lalaki, gusto lang makipag-mate. Pero syempre, ayaw naman nila nakainin sila ng babae. In other words, what he really wants is Eros, without Thanatos. Kaya yung mga male blowfly, nag-iisip ng strategy. Nagdadala sila ng food para yun ang kainin ng babae. That moment, yung karneng dala ng lalaki, yun ang kinakain niya habang nagme-mate sila. Ibig sabihin, nagme-mate sila nang hindi napapahamak yung lalaki. Yun namang ibang male blowfly, mas matatalino, nagdadala ng food na nakabalot sa kukun para yun ang isa-sacrifice nila. At dahil nakabalot pa, mahihirapan yung babae na balatan yan. At dahil successful sila sa ganong paraan, yung mas smart na blowfly, binabalot ang dalang pagkain sa kukun
na walang laman. Para mapaniwala nila yung babae. Pero pag nalaman ng babae yun, siguradong lagot yung lalaki. Yung mga babaeng blowfly, oras na mahawakan yung bigay ng lalaki, inaalog nila yun agad para malaman kung meron ngang laman. Yung pinakamatalinong lalaking blowfly, ang nilalagay sa loob, yung mga sariling dumi nila. Pareho lang kasi ng weight. You want my destiny.